mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Tahimik ang kusina ni na Mark at Eleanor tuwing gabi. Ang pinakamaririnig lang ay ang ugong ng refrigerator. Isang tunog na nakasanayan na nila sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Dati, parang nakakaaliw itong pakinggan. Pero ngayon, pakiramdam ni Mark ay parang isa na lang itong paulit-ulit na ingay, tulad ng relasyon nila. Si Eleanor ay isang garden architect, ay abala sa kanyang drawing board. Maingat siyang nagdidisenyo ng bagong hardin, habang ang buhok niyang kulay kape ay may isang hiblang kumawala mula sa clip niya. Tahimik siyang nakatutok sa trabaho. Si Mark naman ay nakatayo sa pintuan. May hawak na tasang tsaa. Mahal pa rin niya si Eleanor. Ang talino nito, ang hilig nitong gawing maganda ang kahit anong espasyo. Pero ngayon, parang nagbago na ang pag-ibig niya para dito. Nandun pa rin naman, pero parang lumamig na. Para bang isang lumang bagay na lang ito na mahalaga, pero bihira nang nahahawakan. Kumusta na ang project mo? Tanong ni Mark, pinasag ang katahimikan. Nagulat si Eleanor at nahulog ang lapis niya. Ay Mark, nagulat mo naman ako. Pinulot niya ito. Bahagyang namumula ang pisngi. Hindi madali ang trabaho ko doon. Gusto kasi nila ng Zen garden na may talon, pero ang liit naman ng space nila. Tugon ni Eleanor. Ngumiti siya ng pagod, pero halata kay Mark na wala ang dating sigla sa mga mata nito. Tumango lamang si Mark. Mukhang busy kaya. Dinala niya ang tasa sa lababo. Muli, parang isa lang itong usapang kailangan lang punan. Walang lalim, walang dating kilig. Parang paulit-ulit na script. Sa puso niya, ramdam niya ang lumalawak na distansya sa pagitan nila. Parang dalawang planetang umiikot sa iisang araw. Magkalapit pero hindi nagtatama. Sa trabaho naman ni Mark, puro meeting, data at pressure. Doon niya nakilala si Emma, ang freelance photographer para sa bagong campaign ng kanilang kumpanya. Energetic, maingay sa tawa, maingay kung tumawa, at buhay na buhay ang mga mata nito. Lagi siyang may nakikita. Liwanag, anggulo at kwento. Iba ang dating niya. Parang paghinga sa gitna ng magulong mundo ni Mark. Unang beses na nagdikit ang kamay ni na Mark at Emma nang abutin niya ang lens cap na naiwan nito. May dumaan na kakaibang kislap sa katawan ni Mark. Hindi kulat, kundi parang may gumising na matagal nang natutulog sa loob niya. Simula noon, mas nagtatagal siya pagkatapos ng meeting. Kunwari, para pag-usapan ang trabaho. Pero ang totoo, gusto lang niyang pakinggan si Emma. Mahilig itong magkwento tungkol sa ilaw, sa tamang anggulo, at kung paano nagiging maganda ang simpleng bagay kapag tama ang tingin. Maraming mga tao, tumitingin lang. Sabi ni Emma isang hapon, habang nakaupo sa mesa niya. Hindi sila nakakakita. Ang trabaho ko, ipakita sa kanila ang hindi nila napapansin. Doon tinamaan si Mark. Napagtanto niyang matagal na niyang hindi nakikita si Eleanor. Hindi bilang asawa lang, kundi bilang taong may kwento, buhay at lalim. Nandyan siya araw-araw. Pero ang totoong pagtingin,
matagal na niyang nakalimutan. Napansin ni Emma si Mark, hindi lang bilang katrabaho, kundi bilang taong may pagod na nakatago sa likod ng propesyon ng ngiti. Nakikita niya ang lungkot at pangarap na parang natatakpan ng mundo ng korporasyon. Madali siyang tumawa sa mga biro ni Mark. At kapag nagtanong siya, ramdam ni Mark na totoo ang interes nito. Dahil kay Emma, naramdaman niya ulit na buhay siya. Magaan, mas bukas, mas siya. Hanggang sa unti-unting dumalas ang kanilang nakaw na pananghalian. Kasunod nun ay inuman pagkatapos ng trabaho. Lagi naman siyang may dahilan. Pag-uusap sa proyekto. Pero pareho nilang alam na higit pa roon ang nangyayari. Naging espesyal ang mga mensahe sa telepono. Dati, simpleng gamit lang iyon para kay Mark. Ngunit ngayon, parang pinto ito sa mundo nila ni Emma. Samantala, si Eleanor, abala sa mga halaman at disenyo. Napapansin ang pagiging tahimik ni Mark at madalas na pag-overtime. Pero kahit na ganun, ay iniisip pa rin niya na dahil lang ito sa trabaho. Sobrang sipag mo na yata, mahal. Sabi ni Eleanor, minsang hinawakan ang braso niya. At sa sandaling yon, bumulusok sa dibdib ni Mark ang matinding guilt. Mabigat, maalat, at masakit na parang hampas ng alon. Isang maulang Martes, lalo pang lumalim ang nangyayari kina Mark at Emma. Nasa estudyo sila, kunwari tinitingnan ang mga larawan. Mabigat ang amoy ng chemical sa hangin, at may halong tensyon na matagal nang umiikot sa pagitan nila. Nakatayo si Emma sa harap ng light table. Maliwanag ang mukha dahil sa ilaw mula sa transparencies. Tinuturo niya ang litrato ng isang nag-iisang puno sa ilalim ng madilim na langit. Parang ikaw to, Mark, sabi niya. Matatag pero may tinatago. Tumingin siya ng diretso sa kanya. Mata sa mata. Walang iwas, walang layo. At doon, nangyari ang hindi dapat. Lumapit si Mark kay Emma. Hindi naman ito umurong. Bagkos ay hinalikan siya ni Emma. Unay marahan, parang nagtatanong. Tapos naging mas mapilit, mainit, buhay, delikado, at mali. Sa isang iglap, bumigay ang lahat ng hangganan na dapat sana'y pinanghawakan nila. Nagsimula ang relasyon ni Mark at Emma ng palihim. Mga tawag na pabulong, mabilis na text, at sandaling ninanakaw sa oras. Para siyang nabubuhay ng dalawang magkaibang buhay. Kapag kasama niya si Emma, buhay na buhay siya. May kilig, may saya, may pakiramdam na hinahanap at mahalaga. Pero sa bahay, kapag kasama naman niya si Eleanor, bigla siyang binabagsakan ng mabigat na guilt. Tuwing tinitingnan niya itong natutulog sa malamlam na ilaw ng buwan, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Naiisip niya kung gaano kasakit kung malaman nito ang totoo. At sa pag-iisip pa lang, ay giniginaw na siya sa takot. At si Eleanor, kahit abala, hindi naman talaga bulag. Unti-unting napapansin niya ang mga pagbabago. Dati, iniiwan lang ni Mark ang telepono kung saan-saan. Ngayon, parang hindi na ito maalis sa bulsa niya. Madalas na ring maligo si Mark bago matulog. May palusot na pagod sa trabaho. Pero minsan, naaamoy pa rin ni Eleanor ang kakaibang bango.
hindi sa kanilang sabon. At bawat dahilan ni Mark paggabi, lalo pang naging alanganin, puno ng butas at hindi natugma. Isang Sabado ng umaga, nagtitimpla ng kape si Mark. Habang hawak niya ang asukal, biglang nag-vibrate ang telepono niya sa counter. Napatigil siya. Akala niya mensahe ni Emma, pero email notification pala. At doon niya naalala, hindi niya nabura ang browser history at nakalagin pa ang email. Saktong pumasok si Eleanor. May dalang basket ng gulay at prutas mula sa palengke. Dapat sana'y magaan ang umagang yon. Pero bigla siyang tumigil nang mapatingin sa screen ng phone at nakita niya ang subject line. Thinking of you. Can wait for tonight. From M. Parang biglang nawala ang hangin sa kusina. Ang bango ng basil at kamatis ay napalitan ng malamig na pakiramdam ng panganib. Nanlamig si Mark. Parang naiwang walang dugo ang mukha. Pinanood niya si Eleanor habang dahan-dahan itong lumalapit. Nakatitig sa mensahe na parang tinitingnan ang isang bagay na hindi niya matanggap. Nalaglag ang basket mula sa kamay ni Eleanor. Gumulong ang mga dalandan sa sahig. Tumutunog ng malakas sa katahimikan. Mark! Pulong niya. Mahina, puno ng pagkalito at hapdi. Pagkatapos, mas malakas, nanginginig at matala sa sakit. Sino si M? Hindi agad nakasagot si Mark. Lahat ng palusot na dati niyang ginagamit na parang laging handa, bigla iyong naglaho. Wala siyang masabi, wala siyang maitago. Ramdam niya na isa siyang duwa, at iyon ang pinakamasakit sa lahat. Pinanood niya si Eleanor habang unti-unting nababasag ang ekspresyon nito. Parang gumuho ang buong mundong pinagsikapan nilang buuin. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi tahimik o banayad, kundi mabibigat at maiinit. Parang sugat na biglang bumuka. Gano'n nakatagal? Tanong ni Eleanor. Halos hindi makakapit sa sariling boses. Hilaw, basag, punong-puno ng sakit. At doon, napilitan si Mark na magsalita. Ang pagtatapat niya ay magulo. Putol-putol, halos hindi matapos. Sinabi niya ang kaya niyang sabihin. Ang pakiramdam niyang nag-iisa, ang hindi niya pagkakita kay Eleanor noon, ang hatak ng bago at bawal. Sinabi niya ang lahat. Pero habang sinasabi niya, alam niya kung gaano kawalang kwenta ang mga dahilan. Alam niyang kasalanan pa rin ito. Sakim, mali at lubhang nakasakit kay Eleanor. Nakinig lang si Eleanor habang nagsasalita si Mark. Hindi siya gumalaw. Hindi siya umiwas. Pero ang mga mata niya ay parang nakatingin sa malayo. Sa isang kinabukasang biglang nagbago. Sa buhay na hindi na nila maibabalik. At ang katahimikan niya, mas masakit pa kaysa sigaw. Pagkatapos ng pagtatapat ni Mark, nanatiling mabigat ang hangin sa kusina. Parang may nakapatong na bato sa pagitan nila. Umalis ka! Sabi ni Eleanor sa wakas. Walang galit sa boses niya. Wala ring luha. Wala. Diretso lang. Isang utos na hindi pwedeng pasubalian. Umalis ka, Mark. Hindi kita kayang tingnan. At doon, tuluyang bumagsak ang mundo ni Mark. Ang mga sumunod na linggo ay puro pag-aayos ng papel, pag-uwi ng gamit
at paghati ng mga bagay na dati pinagsaluhan nila. Pakiramdam ni Mark, bawat hakbang ay isang sugat. Lumipat siya sa maliit na apartment. Malamig, walang laman at masyadong tahimik. Ang bawat sulok ay paalala ng mga desisyon niyang mali. Tinawagan niya si Eleanor, paulit-ulit. Nag-text siya, humingi ng tawad, nagpaliwanag, nakiusap. Pero hindi siya sinagot. Hindi binabasa ang mensahe. Walang kahit isang salita mula rito. Ang katahimikang iyon ang pinakamasakit. Isang pader na hindi na niya kayang daanan. Pinuntahan ni Mark si Emma. Umaasa na doon niya mahanap ang ginhawa at pag-unawa. Gusto niyang may masasandalan sa gitna ng gulong siya mismo ang lumikha. Mabait si Emma, pero may nagbago sa paraan ng pagtingin niya kay Mark. May distansya, may pag-iingat. Ang dating kilig ng bawal na relasyon ay nawala. Wala na ang misteryo at excitement. Ngayon, si Mark ay hindi na ang hinahangaan. Siya na ngayon ang lalaking nang iwan ng asawa. At ang bigat ng kasalanan niyang dati nakatago, ngayon ay nakalantad. Sumasama sa bawat usapan nila, bawat sandali. Ang liwanag na nagdala sa kanya kay Emma ay parang biglang nangitim sa harap ng mga kahihinatnan. Samantala kay Eleanor, habang magulo ang mundo ni Mark, si Eleanor naman ay unti-unting bumabangon. Mabagal, masakit, pero matatag. Una, poot ang naramdaman niya. Pagkatapos, malalim na kalungkutan. Isang sakit na parang talagang may nakadagan sa dibdib niya. Nagpalipas siya ng oras sa hardin, hindi para magtrabaho, kundi para huminga. Ang sakit ay laging nandoon, parang hilab na hindi mawala. Pero unti-unti, may tumubo sa loob niya, isang tahimik na lakas. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa mga parke, tumingin sa ligaw na halaman, at hinayaan ang sarili na muling ma-inspire. Kumuha siya ng mga bagong kliyente. Ipinuhos ang puso sa trabaho. Natuto siyang magluto para sa sarili, makinig sa sariling katahimikan, at mabuhay nang hindi naghihintay ng iba. Dahan-dahan, natuklasan niyang muli kung sino siya bago si Mark, at ang mas matatag, mas buo na babaeng naging pagkatapos niya. Ilang buwan ang lumipas, nakita ni Mark si Eleanor sa isang coffee shop. Kasama niya si Emma. Abala sa laptop habang nag-e-edit ng mga larawan. Si Eleanor ay mag-isa. May hawak na latte at nakabukas na libro sa harap niya. Mas maikli ang kanyang buhok ngayon. Maayos ang estilo at may kakaibang liwanag sa kanyang tindig. Isang tahimik na kumpiyansa. Tumingin siya kay Mark at sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang bumalik ang isang dekada ng kanilang pinagsamahan. Ang tawanan, ang tahimik na kapanatagan, ang hindi nasabing pag-unawa, at ang dahang-dahang pagkasira ng lahat. Nakita ni Mark ang sakit na kanyang idinulot sa mukha ni Eleanor. Ngunit nakita rin niya ang kanyang katatagan, lakas at isang tahimik na kapayapaan na ngayon ay nagmumula sa kanya. Sa sandaling yun, naunawaan niya ang kanilang nakaraan ay may bigat, ngunit may liwanag pa rin na natili sa kasalukuyan. Sinubukan ni Mark na ngumiti. Isang mahihinang paumanhin ng ngiti. Ngunit tahimik lang siyang tiningnan ni Eleanor. Sa kanyang mga mata, may kumislap na isang bagay na hindi mabasa. Hindi galit, hindi kalungkutan,
kundi isang payapang pagtanggap. Pagkatapos, ibinalik ni Eleanor ang kanyang atensyon sa libro. Isinarado ang sandaling iyon na parang perpektong pahina na tapos na. Naramdaman ni Mark ang isang kirot na mas malalim kaysa sa anumang pagsisisi na naranasan niya noon. Hindi ito kirot ng pagnanasa o pagmamay-ari, kundi ng malalim na pagkawala ng isang pinagsamang kasaysayan, ng isang kinabukasang dati ay sigurado. Sa pagkakita niya sa isang babae, nawala rin niya ang pinakadalisay na bahagi ng kanyang pag-ibig. Ang halaga ng kanyang panandaliang paggising ay ang pagkasira ng isang magandang hardin kahit may mga depekto. Ngunit si Eleanor, malaya sa bigat ng nakaraan, ay lumipat sa bago, sa sarili niyang mundo. Ang kanyang buhay ay hindi na paulit-ulit, kundi isang hindi magkakatugmang simponiya ng mga kahihinatnan. Isang himig na dadalhin niya habang buhay.